May times ba na umiiyak na yung bata, hindi ka pa nagsisimulang magturo ng reading? Parang, iiyak ka na? Wala pa akong tinuturo, galit ka na rin. Madalas ito sa mga parents while they're reading. Kaya nga sabi niya, kailangan natin magpaturo kay teacher. Kailangan natin ng tutor. Kasi nga, mas madalas umiiyak. Nakakagulat ito or nakaka-frustrate sa parents. Akala nila na magtuturo lang reading, pero bakit may kasamang iyak pa sa pagtuturo ng reading? Yun na lang, parang parang wala ba akong kakayahan? Well, I believe kasi rin ang parents they need their child needs their support. Kaya hindi lang po si teacher, hindi lang po si tutorial, kailangan hindi lang si school, kailangan talaga ng support ng parents. So, when reading becomes emotional, bibigyan kita ng 2 solutions na pwede mong gawin. Well, alam mo na ito pero parang hindi lang ito nare-recognize bilang isang parent or na-overwhelm lang tayo sa kaganapan sa mga bata or sa during the reading. Sasabihin na, super hirap. Reading or teaching reading can trigger fear among kids and frustration for the parents. And hindi lang po kayo nakakaranas niyan, even teachers, okay, na kahit araw-araw pong nagtuturo sa mga bata, nakakainis din pag hindi nila nakukuha o bigla silang umiiyak ang mga bata na hindi mo naman pinapagalitan magsisimula pa lang. Una is, unahin nyo pong pakalmahin ang bata. Kasi kung hindi mo siya pakakalmahin, hindi niya makukuha magagrasp yung tinuturo mo. Kasi, hindi siya kalmado hindi rin niya nakikinig and naiingayan ka rin dun sa ingay niya. So, emotionally, hindi siya okay. Kailangan mapatahan mo muna siya in a way na, tigil na, para mamaya ay pag nakomoto, simple lang tuturo ko sa'yo. Pag sinabi mo kasing simple, dapat sundin mo rin. Kung anong pinangako mo, halimbawa, you have that rewards, hindi rin naman po mali magbigay ng rewards. O pagkatapos nito, punta tayong Jollibee. Pag nakuha niya naman, hindi kayo pupunta ng Jollibee. O kaya, ito, pagkatapos mo ito, anak, kakain ka na, magmemeryenda ka na. Unahin lang, para meron siyang motivation. Kasi pag motivated din ng bata, gugustuhin niya and then makikita mo magtitwinkle sa kanyang eyes na, uy, gusto ko yon. So, ang gagawin ng bata, susundin ka niya. Pag kumalma na siya, babasahin na siya, and give what is due to him na pinangako mo. And pangalawa, pag talagang hindi na talaga titigil, kaiiyak and emosyonado na, parang hirap na hirap ng bata, kailangan nyo na pong tumigil at kasi pag galit ka rin, frustrated ka rin, tapos siya, hindi rin siya okay. So, pakakalmahin mo, kailangan mo muna siya siguro, gutom siguro, kailangan niya rin pong mag-rest. Mga bata kasi, mas okay kung right after rin pong matulog, para mas kalmado rin siya, rested. Kung maghapon naman kasi, maalala ko, dadala nila yung bata sa akin sa tutorial, tapos magre-read kami, pagod na rin yung bata or umiiyak kasi hindi niya siya okay, baka kailangan niyo po talaga ng rest. So, tignan niyo kung anong kailangan talaga ng bata. Mas kaya niyong i-weigh kung ano talagang kailangan niya and give it, and some other time or pwede rin siguro a short minute lang ng pagtuturo sa kanya. Ganun lang po. Hindi po natin kailangan pahirapan. Hindi pwedeng iisipin ng bata na parang parusa ang reading. Kasi sobrang hirap po talaga ng reading sa kanila. Tatandaan na kapag mas kalmado yung bata, mas bukas yung isip niya, yung heart niya na makinig sa'yo. And mas mabilis po yung transformation or pag-grasp niya dun sa lesson ninyo. If you want ganito pong mga practical na ideas sa pagtuturo ng reading, please subscribe on my channel, Joy Lee Luis, and please comment down below kung ano pa po ang gusto nyong i-discuss natin about practical in teaching reading. Always remember, you don't need perfection, just consistency. Be patient and you will see progress. See you po on my next vlog. God bless.